Yes, yung mga data. tama po. At the same time, dito rin kasi magiging basihan po Opo. ng ating gobyerno yung mga programa na Correct. dapat pong tutukan para sa ating mga senior citizen. Kaya pa ba, attorney? Meron parang magtatanong. Yun na nga, kahapon. May Okay. sasabihin lang Sige ako po. sa inyo. Kahapon, nagpirmahan kasi kami ng si DSWD, sabi niya, sige, bigyan na namin sa inyo ang pamamahala ng mga senior citizens organization. Yay! Ano pa lang, senior citizens organizations pa lang. Yung iba, wala pa, yung social pension, yung centenarian. Unti-unti Nasa lang. kamay pa nila, sila pa yung namamahagi ngayon. Pero ngayon, meron na tayo, at saka may guidelines na tayo. Wow. Guidelines na Yay! dapat lahat na senior citizens organization ay dapat may constitution and bylaws. Yes. May saligang batas. Meron. Kasi yung relasyon ng mga miyembro at mga opisyales doon iklaro sa saligang batas. Yes. Hindi dapat magkaroon ng isang presidente na kung ano lang ang gusto Gusto niya niya. ang mangyari. Dapat lahat ng mga miyembro ay kasali doon sa pag-define ano ang direksyon ng Yes. asosasyon. So may saligang batas. So, ito po ay hinihingi natin sa lahat ng mga senior citizens organization sa buong Pilipinas. Wow. Hindi gawang biro. Yan, 42,000. Dami. 42,000 barangays. Sa Maynila, isang barangay, ilang senior citizens organization? Umaabot yata ng 10 Opo. ganon. Doon sa ibang mga lugar, dahil ang isang barangay ay 300 ang seniors, pagka may dalawang organization, ibig sabihin, nag-aaway na yan. Pero dito sa Maynila, dahil sa dami, kailangan talagang, maraming. But ang sinabi namin, kung may, sabihin natin 10 organisasyon sa barangay, kailangan magporma sila into a council. Alam nyo bakit? Kasi yung 1% Correct. para sa mga seniors, may 5% pa para sa Gender. disaster, may 5% para sa gender. Dapat pag-usapan yan, paano gastusin, paano ang budget. Kaya nakikita natin, kailangan lahat ng asosasyon magkaisa bilang isang council. Tama. Para walang pinipili yung nasa sa pamumuno. Correct. Di ba? Kung yung 10 ay miyembro, di yung lahat na nasa agenda nila for planning and budgeting, mabibigyan ng parang sabihin natin equitable na atensyon. Kasama po kami sa Barangay Development Council. Tama. So nakaupo kami. So kasama kami sa planning, implementation perhaps, and monitoring. Hindi lang. Kasama kayong maging pulis. Yes. Kasi ang dami niyong problema. Monitoring, yes. Ngayong bago, nakikita ko, may mga snatching, sabi ko, mukhang kailangan din ng tulong ng senior ito. Si senior magagaling eh. Correct. Di ba? So, naman, marami pong pwedeng gawin. Oo, experience the best teacher. At the same time, lahat naman ng mga talent natin, yung mga katalinuhan po natin nanggaling sa ating mga senior citizen. Bibigyang daan ko lang po ang netizen na nagtanong po. Actually, nagtanong po sila tungkol daw sa forms na ipinapamigay daw po ng mga ilang politician na ginagamit para siguro dahil nga malapit na po yung eleksyon, so namimigay po ng form. So paano po ba ito? Itong okay. forms na pinamimigay nila? Kailangan pala banggitin ang kasaysayan, ano? Pero ayaw ko mag-umpisa kay Lapu-Lapu. Wag na po. Alam na po namin yun. Dito tayo mag-umpisa sa nung una, nang itinatag natin ng komisyon, nagtatanong tayo, gaano ba kadami yung seniors? Doon pa lang may debate. Kasi may isang ahensya ng pamahalaan na nagsabing 7 million kasi yan yung statistics ng 2015. Sabi ko, 2022 na tayo ngayon, ba't 2015 ang basihan? Kailangan i-project mo yung numero di ba? So, eventually, sabi ni PSA, as of 2020, ang population is 9.2. Last year, ang population ng seniors sa buong Pilipinas is 11.6 base sa COMELEC. Di ba? So, kung makikita mo, i-project mo, may numero. Pero wala kang pangalan. So, sumulat kami ng online registration. Bakit online registration? Ayaw naming yung puno ay mabuwal. Kasi Mara,
yung papel na yan na binasa mo, Opo. galing yan sa puno eh. Oo. Sa dami ng papel, kailangan magputol ka ng kahoy. Correct. Di ba? Marami na dami. Sabi namin, online na natin. Para save on cost, save on trees. Environment friendly tayo, di ba? Yes. Kasi gumawa tayo ng online. Ngunit, naghingi din tayo ng tulong sa DILG. Kaya, agad-agad, sabi ni DILG, oy, mga city mayors, mga municipal mayors, tulungan nyo ang komisyon. May memos lang pinasa. Okay. Now, nabasa kaagad ng mga seniors like you na may online. Samantalang yung forma na sinuggest natin at kinlaro natin doon, not for sale. Oh. May nagprint at magaling. At nagsasabing, sinirox ko to, kaya bayaran mo 120. Di ba? Naku. Wow. Di ba? Sabi ko, klaro nga yan, not for sale eh. Bakit binibenta? Still, bottom line, online sana. Di ba? Pero sabi, may mga seniors na hindi marunong gumamit ng cellphone. Palagay ko, hindi yan totoo eh. Kasi lahat ng mga seniors, machismis. Di ba? Gumagamit ng cellphone. Yun nga lang, dahil kailangan pag-aralan pa, paano ito, mga itsura, kailangan pindutin. Kailangan tulungan si senior. May mga anak at apo eh. May mga kapitbahay na pwedeng tumulong. Andito nga kayo, alam kong tumutulong kayo. May mga volunteers tulad ng grupo ni Mara na tumutulong sa online registration. Kaya palagay ko, hindi mahirap, magtulungan lang talaga tayong mga seniors. So, yung sinabi mong may binigay mga politiko na papel, sana po, kung maaari, hindi na papel. Kasi tulungan natin ang ating bansa. Natatamaan na nga tayo ng bagyo kasi wala na tayong kahoy. So, para sa akin, sana wala ng papel. Pero, kung talaga kailangan ng papel, o di, huwag nyo lang ibenta. At kukunin namin ang papel kung hindi nyo ma-encode. Sana ma-encode ninyo, di ba? Pero kung hindi nyo ma-encode, tatanggapin namin dahil kami na mismo ang mag-i-encode, alang-alang sa mga senior citizens. Kaya yan po yung sagot ko na mahaba, Mara, sa maiksi mong tanong. Opo, kaya lang, syempre kaya ko lang din po na itanong yan kasi nagkakaroon po ng confusion sa mga senior citizen dahil nga po talagang very active kami sa pagpo-promote ng online registration na yung iba po nagtatanong nga sila, ma'am, paano kaya ito? Nagsubmit kami ng papel kasi may nag-collecta sa amin. Ibig sabihin po ba nakarehistro na kami? Kumbaga, nandun lang po yung confusion. Kaya kami po talaga direct bumababa sa bawat barangay, sa mga senior citizen, para sila po ay ma-assist na lang ng personal, para hindi po maguluhan at the same time maipaliwanag din po kung ano yung kaakibat na benepisyo nitong online registration na ginagawa po natin. Mara, Kuliman, at hindi pa narinig ng lahat, ako po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong grupo. Thank you very much. Dadagdagan ko lang, may your tribe increase. Why not? Why not daw, sabi ni Kasani Bahay. Pero thank you so much din po, attorney. Tita Flor, ito na. Lalaki muna. Lalaki muna raw. Ako, talaga namang ayaw. Okay. Baka tayo ng gender nito. Opo. Sige po naman ngayon. Si Mr. Odi po. Yan. Before anything else, I would like to say good afternoon, Attorney Giano, Ma'am Mara. In addition with the question of Sir Tahe, I got 4 questions. Wow. Isa-isahin lang. Madali lang, yes or no lang po. Sige. Yung una po what is the right and privilege of the senior citizen under the Senior Citizen Expanded Act? Actually, I think nilagay na natin yan sa link, yung Republic Act 9994. Kasi gusto ko lang ibalik yung unang punto, that seniors are pillars in nation building. Yes. That's a responsibility of the seniors. At kailangan gampanan natin yan. Bilang haligi ng ating bansa, gawin natin ang lahat na paraan para magkaroon ng kahulugan yung pagka-pillars in nation building natin. Siyempre, pag umabot na tayo sa edad na ito, kailangan natin ng maintenance, overhaul,
Di ba? Change oil, overall. So yan na po yung ibang mga benepisyo ay binibigay dahil sa haba ng panahon na tayo ay nagbayad ng buwis, nagsakripisyo para sa pamilya at sa ating sambayanan, nagbigay ng pawis, dugo, lahat binigay natin. Siyempre, umabot na rin ang panahon na sabi ng ating pamahalaan, may karapatan na rin kayong suportahan. So yan na po yung ilang mga benefits. Unang benefit na walang senior na apihin. Di ba? Tama po. Pangalawa, na yung seniors ay malusog. Yes. Di ba? Dapat po. Benepisyo yan. Pangatlo, yung discounts, 20% discount, haba-haba niyan. Pero suggestion ko lang, basahin natin yung 1994. Tapos doon, tingnan natin yung 20 plus 12. Kasi yung pag pumunta ka sa restaurant, may 20% discount ka. At kung value added ay andon, 32%. tatanggalan ka ng value added 12%. tax. Pero hindi po 32%. No, 20% Plus will be 12. 12. Pero 20 plus 12, nung grade 1 tayo, 32. Oo, pero Ngayong hindi. senior na tayo, unang ibawas mo 12%. Yeah. Saka mo ibawas yung 20. Pagka sinumbada mo yan, 28.57 lang. May paraan eh. May So- mathematics talaga eh. So, mahaba pong usapin yung yung benepisyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo sa ngayon, medyo nahikayat na rin si DTI dahil yung 5% discount na binigay na benepisyo noong 2010 ay ni-review na ngayon ni DTI at sabi ni DTI, mula ngayon hindi na 65 ang discount kasi may maximum limit na binigay si DTI 1,300 a week. Pagka pumunta ka ng grocery or mall at bumili ka ng basic necessities and essentials, ang maximum mo is 65 lang. 65 linggo-linggo. Kailangan kang mag-shopping linggo-linggo. Na 65 Ngayon, sabi ni DTI, i-increase natin dahil suggestion ni Congress. Increase natin from 65 to 125 linggo-linggo. Yung 125 linggo-linggo, 500 na rin yan. Ang pinag-usapan natin sa social pension, tumatanggap tayo ng 500, di ba? Itong 500, hindi mo nga natanggap, pero hindi mo rin kailangang bayaran dahil discount siya Ibig sabihin, it is a shadow benefit. Di ba? Benepisyo yan dahil yung bulsa mo ay hindi natatanggalan ng 500 at nagiging benepisyo ni senior citizen. Ibig sabihin, sa 1 month, on a weekly purchase, 10,000 ang maximum na pinapayagan na bibilhin mo para magkaroon ng 500 na benepisyo. So, nag-i-increase. Marami pong ginagawa ngayon pag-review ng benepisyo ng 9994. Kaya magandang tanong yan dahil gusto nating mapalago pa. We will have to improve yung benefit package. At galing sa inyo, gusto rin naming marinig ano yung mga benefit package. Nung una kasi narinig ko yung adult diaper hindi kasali sa discount. Pero ngayon kasali na. So kung may mga seniors na nagreklamo, bakit wala kaming discount? Tawagin natin ang pansin ng mga tindahan, bakit hindi pa binibigay yung discount na 5%. Manawagan tayo. Manawagan tayo. Sir, may Yes, sige po. Kasi meron pong ibang restaurant